Itago nyo na lang ako sa pangalang Jepoy. Tubong Cavite. Dating tricycle driver. Ngayon, tumutulong-tulong na lang sa kumpare ko sa buy and sell ng motorsiklo. Maayos sana ang lahat kung hindi lang ako natukso sa pera. Meron akong utang na 35,000 sa online lending app. Papiso-piso lang ang kita ko sa pagmamaneho. Tapos may sakit pa si Mrs. Isang araw, inalok ako ni Andy, kaklase ko nung high school, ng extra racket. Hindi ko alam kung legal ba o hindi. Pero sabi niya, "Swertihan to pre. Easy money." Pinakilala niya ako kay Kuya Bong, isang mukhang may koneksyon sa mga kilalang pangalan sa Cavite. Ang trabaho, sumundo ng isang van sa General Trias, dalhin sa Rosario, iwan sa isang compound. Madali lang, di ba? Sa unang delivery, binigyan ako ng 7,000. Walang tanong, ganun ulit sa pangalawa, pangatlo, hanggang sa ika-4. Hindi na ako pinag-drive. Sabi ni Kuya Bong, tama na ang test run, totoo na to. Sa panglimang gabi, binigyan ako ng baril. Walang pangalan ang target, pero may litrato. Ang taong yan, ang tumira sa tropa namin sa Dasma. Ikaw ang babawi. Tumanggi ako, pero nung huli, nakita kong may hawak silang litrato ng anak ko, si Jerome, grade 2. Sige, gagawin ko. Sagot ko. Sa ika-6 ng gabi, sa Tansa proper, sumakay ako ng motorsiklo. Bitbit ang baril sa compartment. Binantayan ko ang target sa isang karinderya. Simpleng lalaki lang, may kasamang babae at anak. Di mo aakalaing sangkot sa kahit ano. Pumikit ako, huminga ng malalim. 2 bala, isa sa dibdib, isa sa ulo. Tumakbo ako, naiwan ang sigaw, naiwan ang bata, naiwan ang dugo sa simento. Pero may 20,000 sa backpack ko. Kinabukasan, headline sa balita. Isang guro sa Tansa, patay sa pamamaril. Biktima ng mistaken identity. Hindi ko alam kung sinadya nila o ginamit lang nila ako para sa ibang motibo. Ang malinaw lang, wala akong babalikan. Ngayon, nagtatago ako sa Batangas. Palipat-lipat ng trabaho, pangalan at tirahan. Bawat businang maririnig ko sa gabi, akala ko ako na ang isusunod. Kahit kailan, hindi ako binangungot ng multo. Pero, binabangungot ako ng mukha ng batang naiwan sa tabi ng bangkay ng kanyang ama. Ako si Marvin. 32 na ako. Isang assistant manager sa isang bangko sa Dasmariñas. Wala akong kaaway, maayos ang buhay ko. May asawa at isang anak. Normal ang takbo ng lahat hanggang sa isang Lunes ng umaga, sa harap mismo ng bahay namin sa Bacoor. Biglang may huminto na puting high-ace van. Hindi ako nakapalag. May lalaking bumaba, may takip sa muka, bitbit ang baril. Sa isang iglap, sinuntok ako, tinulak papasok sa van, at piniringan. Akala ko, hold up lang, pero narinig ko, yan ang assistant manager. Siya ang papasok sa vault bukas. Kung hindi, magbabayad ang pamilya niya. 8:05 AM. Gumising akong nakahiga sa malamig na sahig ng van. Nakapiring ako. May duct tape sa bibig. Ang tanging naririnig ko,
makina ng van at malalim na boses sa paligid. Walang cellphone, walang relo, walang paraan para malaman kung anong oras na. Maya-maya, narinig kong may tumawag sa cellphone. Oh, nakuha na namin. 3 milyon ang hinihingi. Huwag kayong magloko. Pamilya ko raw ang tinawagan. Kinabahan ako. Wala kaming 3 milyon. Lahat ng ipon namin nasa savings lang at halos kalahating milyon lang lahat-lahat. 11 a.m. Tumigil ang van. May bumaba. Naulinagan kong sinasabi, "Polis, masyadong maingay sa Bacoor. Lipat tayo sa Dasma." Nagpalit sila ng ruta. Ibig sabihin, nagmumove sila. Dahil natunugan nilang may gumagalaw para sa akin. Tumakbo ang oras. Lalo akong kinabahan. 3 p.m. Isa sa kanila, tinanggal ang piring ko. Pansamantala para pakainin ng biskwit. Nakita ko ang lalaki. May tattoo sa liig. Isang kilalang gang sa Cavite. Alam kong hindi ito basta-basta. Isa itong kidnap o ransom group at kadalasan hindi nila pinapalaya ng buhay ang target kapag walang bayad. 6 p.m. Bigla silang nagpanik. Isa sa kanila sumigaw, "May checkpoint! Sa Aguinaldo! Takpan to! Huwag kang kikilos!" Tinakpan nila ulit mukha ko, pero nararamdaman kong kinakabahan sila. 6:45. Narinig kong bumukas ang pintuan ng van. May sumigaw, "Pulis to! Lumabas kayo!" Sunod-sunod ang putok, sigawan, mura. Halos marindi ako sa dami ng putukan. Pagkatapos ng ilang minuto, may humila sa akin palabas. Inalis ang piring. Isang pulis na pawis, may dugo sa balikat. "Sir Marvin, safe ka na. Kami ang tip ni misis mo. Buti, may tracker ang wallet mo." 3 sa mga kidnappers ang patay. 2 ang nahuli. Isang nakaiskapo. Binalikan ko ang pamilya ko. Buo pero durog ang loob. Simula noon, hindi na ako lumalabas ng bahay nang walang kasama. Lahat ng gamit ko may tracker. At ang anak ko, hindi ko na pinapayagan maglakad mag-isa. Hindi ko na kailangan ng multo para matakot. Ang tao lang, sapat na. Ako si Lian, 28. Nagtatrabaho bilang finance officer sa isang maliit pero kilalang construction supply sa Molino. Wala akong masyadong bisyo at di ako mahilig sa luho. Pero alam kong may kaunti akong ipon sa bangko. Araw ng sweldo, Biyernes. Palabas na ako ng opisina, mga 6:45 ng gabi. Habang inaayos ko ang motor ko sa parking area sa likod ng building, may dumaan na SUV. Akala ko customer. Pagharap ko, may tumutok na baril. Piniringan ako at sa isang iglap, naramdaman kong tinulak ako papasok sa loob ng sasakyan. Walang salita, tahimik sa loob, maliban sa usapan sa cellphone. "May 900k yan sa savings. Alam ko yan. Ako mismo may hawak ng file niya." Kinabahan ako. Kilala nila ako. May access sila sa record ko. Inside job to. Pagkalipas ng halos 2 oras, naramdaman kong lumiko kami sa malubak na kalsada. Huminto kami
Hinila ako palabas at pinaupo sa malamig na monoblock na upuan. Tinali ang kamay ko. Nagtagal kami roon. Binigyan lang ako ng tubig. Walang tanong, walang muka ang nagpapakita. Kinabukasan, tinawagan nila ang asawa ko. Hiningan ng 500,000 ransom. Wala kaming ganong pera. Pero sabi ng isa, kung walang pera, isusunod na namin yung anak mo sa school. Doon ako natakot. Pero mas nakakatakot ang natuklasan ng pulis. Pagkapasok ng investigasyon, lumabas na ang mastermind ay ang mismong accounting staff sa opisina namin. Kaibigan ko, nakakasama sa lunch break. Kumukuha ng chika tuwing break time. Alam kong may ipon ka. Sabi nila, madali lang. Kukunin lang ang pera, tapos pakakawalan ka rin. Sobra kang naniniwala sa kumpanya. Yun ang sagot niya matapos siyang arestuhin. Nakulong ang 3 sangkot, kabilang ang kaibigan ko. Pero di pa rin nahuli ang driver at isa pang lalaki. Lumipat na ako ng trabaho, nagpalit ng SIM card. Lahat ng bank account ko, isinara ko. Kahit simpleng text galing sa unknown number, kinikilabutan ako. Sa Cavite, hindi lang holdapper ang kalaban. Minsan, yung akala mong kakampi, siya pala ang kakalaban sa likod. Tawagin niyo na lang akong SPO2 Mendoza. CIDG sa Cavite. 11 taon nang nasa serbisyo. Sanay na kami sa mga kaso ng karnaping, drugs. Pero nitong 1 linggo lang, may dumating na report na hindi ko makakalimutan. Isang babaeng empleyado sa Molino, si Lian, 28. Nawawala matapos umalis sa opisina. 3 araw na siyang missing. Walang demand sa pamilya. Hanggang sa nakatanggap kami ng tawag. Sir, may lalaki po sa barangay namin na nagyayabang. Nakakuha raw siya ng ransom kahit walang patay. Gabi ng Miyerkules, bumuo kami ng team. Walang masyadong detalye pero naglabas kami ng surveillance, tracing ng cellphone, at foot patrol sa posibleng hideout. Mga 2:10 ng madaling araw, Biyernes. Nakalapit kami sa isang abandonadong bahay sa tabi ng creek sa luma. May ilaw sa loob, mahina. Gamit ang thermal drone, nakita namin 3 lalaki, 1 babae, nakaupo at nakatali. Wala nang tanong, inanunsyo ko sa radyo. Code Red, go for breach. No unnecessary casualties. Biktima, priority. 2:15 AM. Putok ng flashbang. Sipol ng mga command. CIDG to. Luhod lahat. Huwag gagalaw. Isa ang tumakbo, nadulas sa basang sahig. Tumama sa poste. Ang isa, nagtangkang tumutok ng baril. Pero na-traumatize ng team ko. Yung huli, sumuko habang umiiyak. Tinakbo ko ang babae. Duguan ang pulsuhan. Takot na takot, nanginginig. Ako si SPO2 Mendoza. Ligtas ka na. Tapos na to. Kinabukasan, headline sa radyo. Isang babae ang nailigtas sa kidnap o ransom group sa Cavite. CIDG, saludo sa inyo. Pero hindi yun ang mahalaga sa akin. Ang mahalaga, may isa kaming nailigtas na buhay.
Sa interogasyon, umamin ang isa sa mga sospek na galing mismo sa opisina ng biktima ang impormasyon. May kasabwat, may nagbanta, pero sa CIDG, hindi lang kami basta umaaresto. Sinusundo namin ang buhay ng mga biktima.